All right. Good morning and welcome back to my channel. And for today's video guys, pag-uusapan natin ulit etong mainit-init na pandesal sa umaga. Well, eto guys, no. Um, Maraming nagko-comment doon sa ginawa nating commentary video regarding doon sa pagsampa ng reklamo sa mami ni Eman Bacosa, dahil doon sa laro o dahil sa fight na yon na kumbaga ang nirereklamo is 7 times na tumama o 7 times na, ah, tinamaan sa batok si Eman Bacosa. Again guys, I wanna make it clear 'no, walang problema sa pagsampa ng reklamo, karapatan nila yon 'no. Pero ang tanong kasi do'n, ano ba ang gustong makuhang hustisya doon sa pagsampa ng reklamo, 'di ba? Kung i-analyze natin 'no, kung i-analyze natin kung magsampa ng reklamo, dapat may managot, dapat merong kaukulang parusa, tama? Now, ano ba yung kaukulang parusa na hinahanap nila? Laban kanino? Okay, they have to specify kung sa referee lang ba o pati kay Perez, 'di ba? Kasi unang-una, again, uulitin ko, kung sa referee naman baka sasabihin pa ng referee na, "Oh, ginawa ko nga ng paraan para hindi mabilang yung ibang knockdown, ngayon magrereklamo kayo sa akin." Oh, ang kinalabasan nun ano, parang babaliktad yun, 'di ba? Kung sasabihin ng referee, that's part of ano, you have to protect yourself at all time. Hindi lahat ng sitwasyon ano, um, mapoprotektahan ka sa referee. So that's why merong kasabihan na protect yourself at all time. Ang ginawa ni Eman kasi dun, kaya siya natatamaan sa batok kasi sobrang baba niya. Alangan, anong gagawin ng fighter? Ang malay mo baka 'pag galing yuko niya babagsakan o bibigwasin niya si Perez. So, as a depensa ni Perez, kailangan siya suntok din ng suntok. Hindi niya na nakita yung ano dun kung nakayuko na ba talaga. You will be blinded on that fight. Kumbaga yung ingay, yung mga pressure o yung mga 'di ba yung feeling na parang mabubulag ka, ang nakikita mo lang is yung kalaban mo. Yun ang feeling ni Perez nung time na yun. Hindi ko naman kinakampihan si Perez 'no, pero yun talaga ang usual na mangyayari 'pag nasa ibabaw ka ng ring. Of course, why I said that? Because I've experienced that as well. Pero hindi lang katulad ng experience nila na mataas na yung experience, pero I experience na nakatungtong ka ng ring tapos yung nakikita mo lang yung kalaban mo, 'di ba, bingi ka na lahat, eh, 'di ba? So, ano ba ang gusto nilang hustisyang makuha? Yun ang malaking tanong. Merong nagsasabi na lesson, kumbaga hindi na maulit. Again, bago pa na pumasok si Eman Bacosa, meron ng mga insidenteng ganyan, meron na. And meron na rin kaukulang ang, aksyon ang komite o yung GAB ng ganyan. Unless eto, bago tayo pumunta diyan, sa ano, sa naisip ko, um, kung sakali 'no, kung isasama nila si Perez, wala talaga. I mean, iba ang pakay nun kung magrereklamo sila kay Perez. Kawawa yung bata. So, hayaan niyo na lang si Perez. Kung gusto niyo magreklamo kayo sa referee lang talaga, dun kayo makatutok. Kasi sabihin natin responsibilidad niya yun. So, okey, tama naman. Pero yung rereklamo yung boxer, hindi na rin tama yun. Hindi rin tama yun. Kahit sabihin natin na 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 ano, na anong tawag dun,
nasuntok niya sa batok si Eman, eh, tabla sila, eh, nasuntok sa itlog si si Perez tapos hinagis pa si Perez sa lona, kumbaga ni-wrestling. Wala wala namang nangyari, walang warning, wala, 'di ba? Tabla sila, 'di ba? So, the point there, if gusto talaga nilang makabawi o gusto ni Eman makabawi kasi kung ako kay Eman, babawi ako. Sayang, opportunity na 'yun, eh, kasi ika nga yung fight na 'yun disenyo 'yun para sa kanya. Imantakin mo lahat ng mga content creator bago ang laban, 'no? Hype na hype, 'no? They already said na it will be a history making kasi nga first son ni Pacquiao magiging champion, 'di ba? Tingnan niyo guys sa social media, 'no, na ginawang champion na si Eman Bacosa kahit wala pa yung laban. Hype na hype. On the other hand, ito si Perez, wala. Parang talaga, pakain talaga siya dapat dun, eh. Pakain talaga siya dun. Eh, nagkataon na determinado yung batang manalo, eh, wala. So, eto rin, nakikita kong pagkukulang. Yung training camp talaga ni Eman Bacosa kailangan palitan. Pumunta ka dun kay Coach Nonoy, Coach Boboy, o kay Coach Agrabio. Yun, magiging champion ka sa mga kamay ng mga tao na yun. Maganda yun. Pero anyway, eto, focus tayo dito sa pinag-uusapan nating reklamo. Ano ba ang hustisyang nahanap ninyo sa reklamo na yan, 'no? Kung sasabihin lang ng mga ibang fans o kung hindi tungkol sa panalo o talo, tungkol ito sa na hindi maulit, well, the only way for you to do that is to amendahan ang ang rules ng GAB, 'di ba? Amendahan. Ang tanong, may karapatan ba ang isang manager o isang na mag-amenda, 'di ba? So, 'yun lang ang tanging paraan do'n, amendahan. Hanapin ng paraan kung sino yung makapag-amenda. Amenda ng rules and regulation na sinasabi niyo, ha. Pero like I said guys, kung sino man yung nag-advice na magsampan ng reklamo sa nanay ni Eman Bacosa, sana hindi niyo na ginawa 'yun. Bakit? Nilagay niyo sa kapahamakan yung mag-ina, 'no, nilagay niyo sa kahihiyan yung mag-ina sa boxing industry. Yung mga tao na nasa boxing industry, alam nila na mali yung pagsampa ng reklamo. Alam nila 'yun, 'no? Kahit yung nagrekomenda, alam nila 'yun na walang walang patutunguhan yung reklamo na 'yun. So rematch na lang, 'yun na lang. So, sa mga showbiz fans ni Eman 'no, kailangan niyo lang talaga intindihin yung boxing. Hindi ito showbiz, 'no? Labanan ng basagan ang boxing ay basagan ng buto. Bungo bungo, yeah, bungo. So, 'yun lang mapapayo ko sa inyo. Kung gusto niyong makipagtalaktakan sa boxing, mag-research kayo ng kahit kaunti, mag-research para maganda yung argumento natin o yung diskusyuhan online para may sustansya naman. Okay? And that's all for now. Thank you so much for your time. See you on my next video. Bye.